purgatorio. Hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghelyong kanyang hatid. Mahalaga ring isabuhay ang lahat ng itinuro sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungo sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang kababaang loob upang tuluyan nating makita ang kanyang kaharian bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at katatagan nang sa gayoy magdulot ito ng mabuting bunga sa ating buhay. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan upang sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangari naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nakita ni Propeta Isaías ang araw kung saan ang lahat ng bansa ay matitipon sa banal na lungsod at pararangalan ang Panginoon. Ganito rin ang pahiwatig ni Jesus nang magwikang magtitipon ang kaduluhan ng daigdig sa piging ng kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tupin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pol, at sa Lydia. Mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban. At sa mga baybaying, hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan.
Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo, buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamilyo, karwahe at kariton. Tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay libita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hindi panghihinaan ng loob ang sinumang sumasampalataya kahit may pagsubok at paghihirap. Hinihimok ang lahat ng Kristiyano na magpakatatag at tingnan ang bawat paghihirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan iyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At sabihan po natin ang ating katabi ng kasali ka. Yan po yung hamon sa atin, sa ating pagdiriwang ng ating BEC Big Day. Sa BEC, lahat ay kasali. Lahat ay kasama. Walang iniiwanan. Mahirap mayaman, may pinag-aralan o wala. Kabahagi, kasama at kasali. Upang pumalaot ng may pag-asa. At sabi nga sa atin na sa ating pagpapalaot, ay mayroong ibinibigay sa atin na ating sasakyan. Matagal na itong pinapasakyan sa atin. Subalit, marami ang ayaw sumakay at marami din ang hindi pinapasakay. At ang bangkang ito ay tinatawag na BEC. Mula noong Vatican II hanggang dumating sa Pilipinas
ang Second Plenary Council of the Philippines, iniaalok na itong bangka na ito yung sasakyan ng lahat. Subalit, marami pa rin ang hindi sumasakay. Kaya hindi tayo nakakausad. Kasi wala ngang iiwanan eh. Hindi siya aalis. Hanggat hindi ang lahat ay makakasama. Kasi kasali siya. Kasali ang lahat. At sa aking pagninilay, sabi ko, kailangan ang barkong ito ay magiging attractive. Naranasan ko noon nung seminarista ako na kapag pumunta ng Maynila, hindi pa uso noon yung mag-aeroplano kasi masyadong mahal, barko yung sinasakyan. Kapag nanggaling tayo ng probinsya. At kapag barko ang sinasakyan, tinitingnan natin kung matibay itong barko at maganda ang kanyang services. At syempre kapag maganda o kaakit-akit ang kanyang services, marami talaga ang sumasakay. Marami talaga ang nagpapareserve. Kaya kailangan para sa akin ang BEC ay parang gagawa ng mga promos upang maging kaakit-akit para marami ang sasakay. Subalit sa barkong ito, may mga opisyales. Kailangan ang mga opisyales ay magiging kaakit-akit din. At magiging instrumento upang taga-akay ng mga sasakay. Paano sasakay yung ibang mga tao kung tayong mga opisyales, tayo mismo ang nag-aaway-away at hindi nagkakaunawaan? Paano sasakay yung ibang mga tao kapag nakita nila sa atin na tayo mismo ay nagsisiraan? Ay ibig sabihin, pagandahin natin ang ating hanay. Nang sa ganun, tayo ay magiging kaakit-akit. At gagawa tayo ng maraming services upang maraming magiging kabahagi at kasali. At dito sa ating mission station, marami na tayong ginagawa. Dagdagan pa natin upang mas lalong dumami ang sasakay sa barkong ito na tinatawag nating BEC. Bakit gagawin natin ito? Kasi nangarap tayo ng kaligtasan. Sa ating ebanghelyo, ating narinig, mayroong isang tao na lumapit kay Jesus at nagtanong, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Hindi sinagot ni Jesus na, oo, kakaunti ang maliligtas. Hindi niya rin sanabi na, hindi, marami ang maliligtas. Hindi niya sinabi kung kaunti o marami. Ang sagot niya, magsumikap kayo. Ibig sabihin, ang bawat isa talaga ay magsusumikap para sa kaligtasan. Hindi lang ang nanay ang magsusumikap. Magiging daan lang ang isang nanay para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pero ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangan gagawa ng kaniyang kabahagi upang makapasok sa makipot na pintuan. Kung mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang bawat miyembro na iyong pamilya,
gagawa ka talaga ng paraan na sana lahat kayo ay makapasok sa makipot na pintuan. Matitiis mo ba na ikaw na nanay ay nasa loob, nagsasalo-salo kasama ang Panginoon, tapos yung mga anak mo nandoon sa labas, na sumisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Tapos naririnig mo yung anak mo, na sumisigaw doon sa labas, na nagngangalit ang kanyang ngipin. Tapos ikaw na nanay, doon umuupo, kakain ka, kasalo ng Diyos ng masasarap na pagkain. Tapos yung mga anak mo na nasa labas ay naghihirap. Kaya mo yun? Kung hindi mo kaya, sana habang may panahon ka, ay gagawa tayo ng paraan. Na kung pwede lang, tayong lahat ay makapasok sa makipot na pintuan. Hindi madali ang pagpasok sa makipot na pintuan. Kailangan sa pamilya sana, tulong-tulong kayo. Hawak kamay kayo, parang walang maiiwanan. So nai-imagine ninyo na kayo ay nasa loob, tapos may isang miyembro ka ng pamilya na nasa labas, na sumisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Tapos naririnig nyo yung sagot ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayong nagsigawa ng lahat ng kasamaan. So, sa pagdinilay ko kagabi, parang napakasakit sa isang nanay o sa isang magulang na kayo ay nag-i-enjoy sa kaharian ng Diyos, samantalang mayroon kayong mga mahal sa buhay na naiiwanan sa labas. At napakaganda ng ating ikalawang pagbasa. Sana maraming mga anak na narito. Dahil ang ating ikalawang pagbasa ay paalaala sa lahat ng mga anak. Ano ang sabi ng aking ikalawang pagbasa? Anak, huwag kang magwawalang bahala kapag itinutuwid ka. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan. Sapagkat ang pinarurusahan ay ang mga iniibig. Ang pinapalo ay itinuturing na minamahal na anak. Nung nasa seminaryo ako, doon ko po iyon na-realize. Mahal pala ako ng aking mga magulang. Mahal pala kami ng aming mga magulang, kaya kami pala ay pinapalo. Pinapalo ang isang bata dahil mayroon siyang masamang ginawa. Hindi papaluin ng normal na mga magulang ang isang anak kung ang anak ay gumagawa ng kabutihan. Ang bata ay dapat papaluin. Dapat ituwid kung mali ang kaniyang ginagawa. Isa atin, masaya tayo na sinasabi natin, spoiled kasi yung anak ko. Natutuwa ka na spoiled ang anak mo? Kapag spoiled ang pagkain na nasa loob ng rep, o spoiled ang pagkain, ano ang ginagawa sa spoiled na pagkain? Itinatapon dahil hindi na siya mapakinabangan. Kapag tinawag mo ang iyong apo na spoiled, ibig sabihin, hindi yan siya mapakinabangan. Kaya hindi ka sana matuwa
at maging proud na sasabihin mo, spoiled kasi yung apo ko. Spoiled kasi yung anak ko. Hindi. Itama at ituwid ang apo at anak. Ngayon parang, kaya yung mga bata ngayon parang hindi sila natututo. Kasi parang hindi na sila nakakaranas ng palo. Talagang matuto ka kapag pinalo ka, na halos mapudpud yung walis ting-ting. Sa puwet mo na ipinapalo, naku, kung hindi ka pa matuto. Kaya noon, kapag sinabi ng magulang, shh! Ay tatakbo ka talaga. Kailangan mong umuwi kapag narinig mo yung sot-sot na iyon. Dahil kapag hindi ka makauwi sa ine-expect ng magulang na uuwi ka, ay talagang may palo. Kasi kailangan ang mga bata, pag sa oras na iyon, ay nasa loob na ng tahanan at tumutulong na sa mga magulang sa magawaing bahay. Ganon din sa ating eskwelahan noon. Mayroong pagtatama at pagtutuwid. Kaya madaling matuto ang mga kabataan. Kasi mayroong tinatawag na disiplina. Ngayon, bawal na ang magtutuwid sa mga anak nating makukulit. Kaya may tinanong akong grade 8, sabi ko sa kanya, 6 times 8. Biro mo pang grade 2 natin noon. Second year high school, hindi niya masasagot. Kasi noong elementary tayo, kailangan ma-memorize mo ang table of multiplication. Dahil kapag hindi mo ma-memorize ang table of multiplication, sitting on the air yun. Kaganyan ka. At yung mga kaklase mo, tinatawanan ka. So, siyempre, mahiya ka. Kailangan magsumikap ka na kinabukasan, marunong ka na mag-table of multiplication para kapag tanungin ka, hindi ka na mag-sitting on the air. Yun yung hindi natin nakita na kabutihan na idinudulot ng pagdidisiplina. Para sa atin kasi, nasasaktan yung anak ko. At dahil hindi na sila nasasaktan, hindi sila natututo. Dahil matututo lamang tayo kapag tayo'y nasasaktan. Diba? Kahit sa pag-ibig, natututo tayong umibig kapag tayo ay nasasaktan. Nasabihin natin, hindi ko na gawin pala sa susunod dahil hindi pala mabuti kung ito ay gagawin ko. Kaya napakaganda ng ating second reading. Kasi itinutuwid tayo ng Diyos dahil nais ng Diyos na makapasok tayo sa makipot na pintuan. At kailangan hawak kamay at magtutulungan tayo upang mapasok natin yung makipot na pintuan na iyon. Siyempre, gagawa tayo ng paraan tatagilid para lang makapasok talaga. O kakamang, ang mahalaga ay makapasok. At siyempre, kayong mga magulang, hindi mo talaga bibitiwan yung anak mo. Gagawa ka ng paraan na yung mga anak mo rin ay makapasok sa makaipot na pintuan na iyon. At ano yung makipot na pintuan na iyon? Yun po ang kalooban ng Diyos. Yun po yung kaniyang ipinapagawa sa atin, kaniyang mga utos. Ang kaniyang mga salita na naririnig natin palagi,
natin na hindi madali. Katulad ng sinasabi niya sa atin, ito, daan din na makipot na pintuan, yung sinasabi niya sa atin, mahalin mo ang iyong kaaway. At ipagdasal mo yung gumagawa ng masama sa iyo. Madali ba iyon? Makipot. Hindi madali. Pero kailangang gawin. Kasi iyan ay isang pintuan na makipot na dapat nating pasukin. Yung sabi din niya, alisin na ang mga sama ng loob. Patawarin ang lahat ng mga nagkakamali at nagkakasala. Yung mabigat na magibigat yung kasalanan sa atin, mahirap din yun. Dahil sabi niya, kapag hindi kayo marunong magpatawad, ay hindi din kayo patatawarin. Kailangan nating gawin para makapasok tayo na makipot na pintuan. Mga kapatid, maiksi lang ang ating buhay. Maiksi lang yung buhay natin. Kaya wag nating sayangin ang buhay sa paggawa ng kasamaan. Kundi ang buhay ay gamitin natin sa paggawa ng kabutihan. Maiksi lang ang ating buhay. Sana yung buhay natin ay hindi magiging instrumento ng pagkakasala ng ating kapwa. Kundi ang buhay, ang maiksing buhay, ang magiging instrumento upang akayin natin ang kapwa sa paggawa ng kabutihan. Kaya kapag tayo ay itinutuwid, huwag tayong magalit. Sabihin pa nga natin, thank you ha, mahal mo talaga ako. Kasi ayaw mo akong mapahamak, kaya pinagsasabihan mo ako sa masama kong ginagawa. Kung minsan inaaway natin yung tumatama sa atin, halimbawa yung friend natin, kaibigan natin, tapos kinukorek tayo ng ating kaibigan, nagtatampo tayo, nagdadamdam tayo, at sunod na araw, hindi na natin siya papansinin, iiwanan natin. Sana hindi, mas lalo pa siya ang kaibiganin natin. Dahil ayaw ng kaibigan nating iyon na mapahamak tayo. Kaya tayo ay itinutuwid, kaya tayo ay tinatama. At kapag alam mong may mali kang ginagawa, at parang walang pakialam ang iyong kaibigan, hindi yan tunay na kaibigan. May kailangan lang siya sa iyo. Kaya kahit masama ang iyong ginagawa, okay lang sa kanya. Pero ang tunay na kaibigan ay hindi papayag na ang kanyang kaibigan ay masadlak sa kasamaan at pagkakasala. Dahil nais ng kaibigang iyon ay maisama siyang maipasok sa makipot na pintuan. Kita-kita tayo doon, ha? Walang iwanan. Gusto ko tayo pa rin. Sama tayo. Kasali tayo. Kita-kita tayo doon na pumapasok sa makipot na pintuan at dumudulog sa hapagkainan ng Diyos sa Kaniyang kaharian. May panahon pa tayo. Huwag sayangin ang panahon upang lahat tayo ay makarating sa tunay nating paroroonan. Hindi ito madali, kaya tayo ay magkakaisa at magtutulungan tungo sa ganap na kaligtasan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing.
na naog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, mapagmahal na Ama, ay nangangailangan ng pagsisikap, isang radikal na pasya dito at ngayon, isang pagpili sa paggawa ng kabutihan, pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Kami nagsusumamo, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan nagpapatupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng mga tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan, sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming mga puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarin nawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng iyong anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pamalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Amen.
Magstayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay na iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Roque Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ika-8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising projects para sa ating simbahan at kapistahan. Ito ay ang mga sumusunod. Patronal visit na sa kasalukuyang umiikot sa iba't ibang chapel. Ito po ang nalalabing schedule. Cluster Hope, August 25, ihahatid sa St. Joseph Chapel. August 28, ihahatid sa Our Lady of Pina Francia Chapel. August 30, ihahatid sa Tahanan ni Maria. Magkakaroon ng foot procession sa ganap na ika-4 ng hapon. Nobena Misa sa August 30 ay mag-uumpisa na po ang ating nobena sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi sa Tahanan ni Maria. Ito po ay hanggang sa September 7. Ito po ang mga novena sponsors. August 30, San Roque Chapel.
August 31, Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon ng Youth Night. September 1, San Juan Bautista at St. Louis de Montfort Chapels. September 2, St. Clair Chapel. September 3, Our Lady of Perpetual Help at San Pedro Calungsod Chapels. September 4, Our Lady of Lourdes Chapel. Magkakaroon din po ng BEC night pagkatapos ng misa. September 5, Our Lady of Manawag Chapel. September 6, St. Joseph Chapel at Santa Quiteria Parish. September 7, Our Lady of Piña Francia at San Lorenzo Ruiz Chapel. Sa September 7, Bispiras ng Kapistahan, ang ating nobena ay sa 5 ng hapon at ang banal na misa ay sa 5:30 ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft, Bayanihan. Magkakaroon din po ng Fiesta Raffle for a cause na pundo. Itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng ticket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang ticket or 200 per booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsors o maging hermano or hermana sa Novena Mass. At tuwing magsisimba kayo sa Novena Misa, ay mabibigyan kayo ng stub na maaari ninyong ipagpalit sa isang bingo card. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng Misa Concelebrada sa 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel na pangungunahan ng ating kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David Didi. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon ng salo-salo ala Barrio Fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baili sa Mission Station. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Para sa Cluster Faith, paalala po na wala na po tayong misa sa 9 ng umaga sa August 31 at September 7 bilang pagbibigay daan sa ating Novena Mass. Sa darating din po na August 25, Lunes, ay magkakaroon ng Youth Assembly sa Woodcraft, Bayanihan sa ganap na 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Ang mga kabataan na may edad 13 pataas ay inaanyayahan sa pagtitipon na ito. Sa September 6 ay magkaroon din po ng PhilHealth Yakap Caravan simula 7 ng umaga hanggang 2 ng hapon sa Bayanihan Covered Court. Maaari po kayong mag-apply, mag-update ng inyong PhilHealth ID o mag-register sa Yakap Package at magpakonsulta ng libre. Meron din pong free dental clinic sa September 7 sa Woodcraft, Bayanihan. Sa darating na August 28, magkakaroon po tayo ng general cleaning dito po sa tahanan ni Maria. Ang lahat po ng mga kapilya ay inaanyayahan na tumulong sa paglilingkod bilang paghahanda sa nalalapit na Novena Misa sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po. Tandaan po natin ang mga mahalagang araw para sa pagdiriwang natin ng ating kapistahan. So una, sa darating na August 28,
alas 8 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng general cleaning dito po sa ating tahanan ni Maria, no? Yung mga alikabok, no? Kung pwede anuhin po natin kasi nakikita sa live streaming. Kahit yung maalikabok, no? Nakikita yung mga cross, ating punasan, yung mga dingding, yung mga itim-itim ay tatanggalin po natin, no? Tapos yung iba ay lilinisan po natin, buhatin po natin yung mga ambo natin dahil sa ilalim niya ay punong-puno ng alikabok, no? So dahil pag maglinis kayo, hindi nyo na binubuhat yung kung ano ang dapat buhatin, no? Lis-lis lang kayo, no? Tapos pero pag binuhat mo yan, pag buhatin mo yan, punong-puno yan ng alikabok, no? So lahat po tayo, lahat ng mga chapels ay pupunta po dito sa August 28 para linisin po itong mga upuan natin ay ating punasan na, sabunan natin, no, para makuha yung mga alikabok at mga dumi, no? Tapos tatakpan po natin ng plastic, no, para hindi ganoon ka-alikabok, no? Tapos linisan po natin hanggang doon sa makwire, linisan po natin hanggang doon sa magilid-gilid, no? So, ang dami-dami natin, no? Madali lang po iyon, no? Libre po ang snacks, no? So, magpa-snacks po tayo para sa lahat ng mga tutulong sa paglilinis. Magdala din po ng inyong kagamitan sa paglilinis, no? Katulad ng walis, maraming basahan, kailangan po natin yung maraming basahan, no? Mga basahan po, mga timba para lalagyan ng tubig, para mag-is-is ng mga dingding, no? At mga Scotch Brite, kung may mga Scotch Brite, mga sabon, no? Para gamitin po natin sa paglilinis, no? Tapos sa August 30 ay magsimula na po ang ating novena, no? Tapos magsimula ang ating novena sa pamagitan ng isang procession, no? Manggaling po tayo, sunduin po natin ang mahal na Berhen, Our Lady of the Sacred Heart, doon po sa gate ng Eternal Garden, no? Doon po sa may Riparo, no? Doon po yung ating assembly area, no? Doon po natin siya susunduin. Tapos maglalakad po tayo, papunta po dito sa tahanan ni Maria. At pagkadating natin, pahinga ng kaunti, pagka alas 6 ng gabi, ay sisimula na po natin ang ating pagnunubena, no? So gabi-gabi na po iyon hanggang September 6, no? Pagka September 7, medyo maaga-aga po ang ating novena, no? Magno-novena po tayo ng 5 o'clock, tapos magsimula ang misa ng 5:30 ng hapon. Pagkatapos po ng misa ng 5:30 ng hapon, ay magkakaroon po tayo ng procession. Medyo gabi na po iyon, mga around 7 o'clock, no? Ang Mama Mary ay dadalhin po natin doon sa Cluster Love Chapel sa Woodcraft Bayanihan, no? At samahan po natin ang mahal na ina sa paglalakbay papuntang Woodcraft Bayanihan para sa pagdiriwang doon ng kanyang kapiyastahan, no? Huwag po kayong mag-alala, gabi-gabi po ay mayroon po tayong pakain, no? So, ang ating Barangay Baisa ay nag-sponsor, no? Sa lahat ng mga gabi, except doon sa gabi na mayroon tayong night, no? Na sponsor ng mga cluster, no? Ang lahat ng mga gabi na walang cluster celebration, karoon po tayo ng pakain mula sa Barangay Baisa, no? So sinagot na po nila, no? At pinaprepare po natin sila ng good for 300 to 500 na katao para pakakainin pagkatapos ng mga misa sa novena, no? Tapos yung sa youth night natin, siyempre may pakain ng Cluster Faith, yung sa BEC night, may pakain ng Cluster Love. At sa ating procession, mga 8 o'clock na po tayo makarating doon sa Woodcraft Bayanihan, may pakain din po ang Cluster Hope, no? So, wag pong mag-alala kung medyo mahaba-haba yung ating mga selebrasyon, hindi po tayo magugutuman dahil sinigurado po natin na mayroong pakain tuwing matapos ang ating mga misa at ang ating mga activities dito po sa tahanan ni Maria. So palakpakan po natin ang Barangay Baisa
Maraming salamat sa kanila na nag-pledge na sila na po ang papakain sa atin sa mga nobena. Tapos sa ating kapiestahan ay si September 8, birthday din po iyan ni Mama Mary. No? So, wag po tayong mag-absent sa banal na misa. No? At ang ating misa ay doon po sa Woodcraft Bayanihan na panguluhan ng ating Kardinal, Pablo Virgilio David. No? Sabi nila, ang lakas-lakas mo sa Kardinal. Sabi na, nakukuha mo siya. Sabi niya, yung Santa Quiteria, magpista si St. Francis, hindi nila nakukuha. No? Tayo, sabi na, nakukuha natin si Kardinal. No? Papaschedule po tayo. No? So siya po ang magmimisa, at pagkatapos na misa, hindi po tayo kaagad uuwi. No? Kasi fiesta nga iyon, mamiesta tayo. Mayroon tayong salo-salo a la Barrio Fiesta. May 3 kubol, ang 3 clusters, no? Tapos doon po ang pagkain. May mga lamesa, doon po tayo upo. Paupuin po natin yung mga senior citizens sa lamesa. Paupuin po natin yung mga bago nating naakay, no? Kasi pampaakit po natin yan na hindi natin sila pinababayaan, ini-entertain po natin sila, no? Tapos habang tayo ay kumakain, may mga aawit, no? Tapos pagkatapos ng kainan, mayroon po tayong pabingo at raffle ticket draw, no? Sinadya po natin yung raffle tickets hindi lamang para makapag-ipon ng pundo ang mission station, kundi para magkaroon din ng pundo ang lahat ng mga chapels, no? Dahil ang 50% ng inyong ibinentang tickets ay maiiwan po sa inyong chapel. No? So, halimbawa, kung nakapagbenta kayo ng 10,000, 5,000 lang po ang i-remit ninyo sa MS. Ang 5,000 ay maiiwan po sa inyong kapilya. Kaya, the more tickets you sell, the more ticket din, the more fund na maiiwan sa inyong kapilya. No? And not necessarily na kayo ang bibili ng ticket. No? Pag may mga anak kayong nagtatrabaho o nag-aaral, sabihin nyo, nak, tulungan mo namang magbenta, no, doon sa iyong mga kasama. No? At i-explain lang na para yun sa pundo natin na pagpapatayo ng kumbento. No? Tapos, halimbawa, si LJ nga doon sa kanilang school, nakapagbenta siya ng 2 stubs. No? So yung 2 stubs were 400, may 200 na si LJ. Ang 200 lang ang kanyang i-remit. No? So kayong mga sakristan, pwede din kayong magbenta sa inyong mga teachers, mga ganon. No? Tapos kung ano yung inyong mabibenta, 50% lang ang inyong i-remit. Yung 50%, special ito sa inyong mga sakristan. 50% ay sa inyo na. Ano? So kung makabenta po kayo ng 1,500 sa inyo, 500 lang ang inyong i-remit. No? Pero sa ating mga chapels, ganun din po. No? 50% lang yung ating i-remit, ang 50% ay maiiwan sa ating chapel. No? Yung pinakamalaki na naibenta na ay ang chapel ng Lourdes. Umabot na sila ng 250 stubs na ibinenta. 50,000 po iyon. So, ang 25,000 ay kanilang pundo na ng kapilya. No? 25,000 lang ang maiiwan, ang bibigay natin sa mission station. No? So, yun po yung mangyayari sa ating raffle ticket. No? Yung first prize po natin ay, magkano ngayon, Marps? 10,000. No? So, parang ganon yung ano. Tapos, nanalo pa kayo, o di may 10,000 pa kayo. No? So, ganun po. Tapos, tulungan po natin ang ating mga fundraising, kagaya ng ating mga hermano at hermana at ang ating family sponsor. Ang purpose po natin doon ay parang ipupursige ko na po ang pagpapatayo ng kumbento dito sa taas. No? Lalagyan na po natin ito ng 2nd floor at saka 3rd floor. No? Yung 2nd floor ay kumbento, yung 3rd floor ay gagawin nating multi-purpose hall. No? Pwede na doon mag-meeting, magpakain tayo, akyat tayo doon na tayo magkainan, hindi na dyan sa daan, no? Na maalikabok at maingay
doon na po tayo sa taas kakain-kain, no? At mag-party-party, no? So kailangan natin yung kailangan ko talaga ngayon ay yung engineer na titingin ng area natin, yung mga haligi, i-check niya, tapos ready para lalagyan po ng second floor, no? Tapos bakit ko ito naisip at pinuporsige? Binilang ko ang taon, malapit na pala matapos yung term ko, no? Mga 2 years and a half na lang yung aking term, no? Kasi matatapos yung 6 years, no? Tapos, pala, sinasabihan ako ng aming provincial superior, hoy, kumilos ka na, sabi niya. Yung promise mo ay hindi mo pa ginagawa, no? So, dahil mag-a-apply na po tayo bago ako alis, kailangan na-declare na itong mission station na maging quasi-paris. At isa sa requirement na magiging quasi-paris ay ang kumbento at ang opisina na doon itatago ang ating mga records at sa mga documents. Halimbawa, yung baptismal book, yung confirmation book, yung wedding book, yung mga libro na nililistahan sa mga patay, mga sikol, ay ngayon ay doon pa yun nakalista sa Santa Quiteria kasi under pa tayo ng Santa Quiteria. Kapag nagquasi-paris na tayo, may sarili na tayong libro, no? So dito na itatago. So kapag walang opisina, ay hindi po yun inaaprubahan. Mahalaga po yung opisina, no? So kaya nga pinupursige natin na as soon as possible, mapatayo po natin yung ating kumbento, no? So sana i-follow up po natin, Kap, yung letter natin kay Mr. and Mrs. Open, no? Na kapadala na po tayo ng sulat, no? Tapos mayroong mga nagpa-promise naman, very positive po ako, no? Na magagawa po natin, no? Yung pumapasok ngayon ay mabilis, no? At parang hindi inaasahan, no? So pasalamat tayo kay Ate Baby Tanyedo, no? Nagbigay po siya sa atin ng 50,000 pesos, no? Palakpakan po natin sa Ate Baby noong isang araw, no? Namumroblema ako ng pambayad ko sa mga materyales natin dahil pinapaayos natin yung woodcraft, no? Yung bakante doon, pinabubungan po natin. Sabi ko, above 44,000 yung babayaran ko, sabi ko. Tapos lumapit ako kay Our Lady of the Sacred Heart, no? Walang 3 oras, dumating si Marpi, dala-dala ang envelope. Sabi niya, hinahanap ka ni Nay Bitang dahil mayroon siyang ibibigay sa iyo, no? Tapos sabi ko, ano yun? Sabi niya, mayroong ibinigay sa Ate Baby para sa mission station. Binigyan niya tayo ng 50,000. No? Tapos pagkagabi, mayroong tao doon, sabi niya na, Father, hindi na lang kami mag-ermano at saka ermana, ha? Pero magbibigay po kami ng 25,000, no? Para sa inyong project, no? So maraming pumapasok, so sigurado po ako na as soon as possible matapos po natin iyon, no? Yung ating project na iyon, no? So ipagdasal lang po ninyo na at tulungan ninyo ako na magawa po natin yung gawaing iyon. Dahil kapag halfway na tayo sa pagpapagawa ng kumbento, apply ka agad ako sa ating diocese ng pagiging quasi-paris. And I'm very sure na mabilis lang yung pag-approve sa atin. Kasi sila mismo yung nag-i-endorse sa atin na mag-apply na tayo. Sila na yung nag-uutos, si Cardinal na yung nag-uutos sa atin na mag-apply na tayo. So, apply tayo sa MSC, apply tayo sa diocese. So hopefully, promise, baka next year sa ating fiesta, sa tulong ni Our Lady of the Sacred Heart, magiging quasi-paris na tayo. That is our dream. Na? Yun po yung ating yun po ang ating dalangin, no? Na sana sa sunod niyang kapestahan ay magiging quasi-paris na po tayo. No? At matapos na rin po natin yung kumbento po natin. At yun din po yung araw ng pagbiblessing, yung fiesta na baka yun na rin po ang pagbiblessing natin ng ating kumbento, no? So, dasal po natin, no? At sigurado ako na ibigay yun ni Our Lady of the Sacred Heart. At higit sa lahat ng ating Panginoon. Kung sasagutin ni Mr. and Mrs. Open yung isang floor, o di si Mr. and Mrs. Pinya
Mr. and Mrs. Francia naman yung doon sa Tuktok, no? So, mayroon na tayong ini-expect, no? Na tutulong sa atin para magawa po natin iyon, no? So, habang wala pang second floor na, no? So, wag mo na, parang hindi ko alam kung ano gagawin ng engineer, no? Para dito na maayos natin. So, kailangan natin yung engineer as soon as possible para matingnan yung ating lugar, no? So, tulungan nyo akong magdasal ha kay Our Lady, no? Tapos, suportahan nyo ako kahit pakunti-kunti para sa ating project, no? At I believe na magawa po natin ang mga bagay na ito, no? Si Ian nagre-request na ng ating high-tech na no? So susunod po sila, no? Bibiliin po natin yung kanilang kailangan sa sunod, no? Basta matapos natin yung mga projects. At yung mga ating mga youth, bibigyan din po natin sila ng pondo para sa kanilang pagkilos at mga gawain. Yung altar yung mga sakristan, bago lang natin sila binilhan ng gamit, no? Worth 96,000 yung kanilang gamit na mga bago na ating binili, no? So makita ninyo sa procession dahil gagamitin na po nila yung kanilang bagong gamit sa ating procession. Yan ay nanggagaling po sa inyo, no? So maraming salamat at patuloy tayong magtulungan at magsuporta sa bawat isa. Thank you so much. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin at purihin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.